Hello po mga kapatid, magandang ano bang oras na? Magandang hapon po dito sa amin, magandang gabi. Siguro sa Pilipinas, magandang umaga sa ibang panig ng mundo. Anong mga oras po na makakarating at nakakarating sa inyong mga lugar, ang video po na ito, muli pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat mga kapatid. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world, once again, greetings of true love and the truth to all of you mga kapatid. Ayun, long time no see po mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Ano ba? May sasabihin ako na nakalimutan ko yung nasa dila ko na eh. As usual, hindi tumitigil si Daniel Rason sa pagpapasama sa mga exiters, sa mga kapatid. Yun nga yung sinasabi ng mga kapatid eh. Iniwan namin yung mga dati naming mga relihiyon, pero hindi kami nakaranas ng ganito na ginagawa ng MCGI. Meron po akong pinost few minutes ago, yung pong kay Sis Opelia. Pinapasama na po siya ngayon. Nakita nyo naman po sa mga GCs, hindi na daw po siya pwedeng papasukin sa mga lokal, etc. etc. Asip naman, sino bang gustong pumunta pa sa mga lokal? Kaya nga, yung mga lokal ninyo, di ba, Daniel Rason, aalog-alog na. Ilan na yung mga lokal, ito, recently lang, ewan ko lang kung pwede ko sabihin. Ayun. Balita ko, yung mga lokal ninyo, walang mga permits. Lalo na yung mga nasa sityo. Walang mga permits. O, kung may permits, edi ipakita nyo na may mga permits. Akala ko ba law-abiding citizen ang MCGI? Bakit walang mga permits yung inyong mga lokal? Ayan. Kumusta po kayong lahat mga kapatid? Salita. Basahin lang natin yung mga comments. Sabi ni Sis Marina Batan Herona, good evening Brad Badong. Sabi ni Sarah, good evening po. Good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Ayun. Akala siguro ni Daniel Rason, tumigil na po tayo. Hindi naman po tayo tumitigil. It's just that kailangan lang po nating harapin yung ating personal na buhay na matagal na kinalimutan. To be honest mga kapatid, ako po ngayon naghahabol sa maraming mga bagay. Dahil, biro mo, dalawang dekada mahigit, ginugol ko sa paglilingkod dyan sa iglesyang salapian ng magtiyuhin ng Nasoriano at Rason. Noong pong itinayo ang iglesia na yan, sila naman ang nagsasabi na mahirap lang. Ngayon mga kapatid, bilyonaryo na po sila. Nakikita nyo naman, walang gawain na walang merchandise. Walang gawain na pang-Panginoon daw na walang hindi may bayad. Lahat may bayad mga kapatid. Lahat may bayad. Kung i-criticize nila ang ibang mga relihiyon before,
sabi ni Soriano, lahat may bayad. Kalembang ng kampana, may bayad. Pausok ng simbahan, may bayad. Ngayon, alam niyo po mga kapatid, ngayon ko na-appreciate, sabi ko nga kay Brad Mike Nabong, sabi ko, mas na-appreciate ko ngayon yung pagiging Katoliko ko. Dahil meron kaming isang kausap na kapatid, si Brother Richel. Taga Vatican, si Brother Richel. Ano din siya, Catholic apologist. Dati din siyang member sa ibang denomination, tapos yun, bumalik sa Catholic. The more you investigate, the more you research, mas mababalik ka dun sa dati mong paniniwala, mga kapatid. Well, hindi naman po yun yung topic natin, mga kapatid. Hindi naman po ako nandito to convince anyone or anybody, mga kapatid. Sabi ni Tricom J, kumusta tol? Balita ko tol, may interviewin ka na adpro na palayas na sa loob. Ganun ba? Ba't di ko yata alam yun Mas alam mo pa sa akin. Nandiyan si Brad Mike. Nahuli ka. Kinukwento pa lang kita Ito si Brad Mike Nabong, si Brother Seth P. Pioneer member ng National Choir. Si Brother Mike Nabong. Mas nauna pa to sa akin sa iglesia Ngayon, kasama ko na siya sa Catholic. Si Brother Mike Nabong. Ayan, meron po akong altar doon. Ayan, nakita nyo naman yung altar ko. Ayun, sabi ni sino ba? Ni Brother Tricom J, nasabi lang. Ayan, kumusta po kayo mga kapatid? Sabi ni Sis Dolor Geka, long time no see bro. Kumusta po? Ito, awa po ng Panginoon Sis Dolor, maayos naman po. Still alive and kicking. Ayan. Kayo po, kumusta po, Sis Dolor Geka? Sabi ni Coach Emil, ayun, si Coach Emil Domingo. Ayun marami bang pasabog? Good day to all. Keep safe. Sabog na sabog na. Sabog na sabog na ang tumbong ni Daniel Rason. Ayan. O paano Daniel Rason? Sabi mo matapang ka Halika, mag-usap tayo. Sabi mo, di ba meron ka pang programa? Get it straight with Daniel Rason. Bawal ang pikon. Nasaan ngayon ang iyong programang Get It Straight with Daniel Rason? Lalong pumopogi Brad Badong. Sabi ni Brad Mike. Saglit lang. Hanap lang ako ng piso. Sabi ni Sis Dolor Geka, kay naman po, kahit binabaha. Oo nga, nakita ko nga sa feed ng Facebook ko, sa news feed. May maraming lugar na sa na binabaha, lubog na sa baha sa San Fernando. Ewan ko lang po sa ibang mga lugar. Ayan. Kumusta po ba? Kaya ako napalive kasi si Sis Ophel ayan, kina-character assassinate na siya, kinakalat na sa mga group chats ng MCGI ni Daniel Rason.
na wag na daw papasukin. Bawal yung ginagawa nyo, Daniel Rason. Kakausapin ko yung mga kapatid na mga lawyers kung anong po pwede namin gawin regarding dyan, Daniel Rason. Humanda ka. Sabi mo, di ba, didemanda mo ko? Sige, magdemanda ka, Daniel Rason. Sabi ko nga sa'yo, hindi kita uurungan. Sabi ni Tricom J, baha din dito sa Pangasinan. Uy. Sabi ni Polly Asteri, hello Brad JR, watching with Sir Duncan. Uy, parang kilala ko itong si Polly Asteri ah. Kasi kilala ko yung si Sir Duncan Hedge Knight. Sabi ni Coach Emil Domingo, kawawa naman yung bagong post mo na senior citizen na sister. Ipopost pa. Talaga, gago talaga to si Mr. AI. Sabi ni Safety, si Brad Mike Nabong, Sis Ophel ba yung nag-security sa Central? Yes, si Sis Ophel nga yun. Biruin mo, senior citizen? Gaganyan ninyo, Daniel Rason? Akala ko bang sa Diyos kayo, Daniel Rason? Ang lakas ng loob mo, Daniel Rason, na angkinin na sa Diyos ka. Ngayon, yung paksa ninyo, pagkakaisa. Hindi na kayo natapos sa paksang pagkakaisa. Bakit? Kasi alam mo na maraming ayaw sa'yo. Meron akong kausap recently lang 2 days ago yata o kahapon. Kinumusta ko yung kapatid. Kumusta po? Sabi ko, ayun, may mga sinabi siya. Kumusta po yung, ganito? Sabi naman ni sabi niya ganyan, kung ayaw ko na, wag ko daw ipilit. Alam naman kasi, Daniel Rason, kahit ng mga matatandang mga kapatid, na peki ka, Daniel Rason, hindi ka totoong sugo ng Diyos. Napasubo ka lang. Actually, magaling lang talagang manloko yung uncle mo. Kung noon pa man, nalaman na namin. Kaya po ang ginagawa nila mga kapatid is to character assassinate yung mga kapatid na nakakadiscovery ng mga anomalya dyan sa iglesia nila, mga kapatid, para sirain po yung credibility, yung pagkatao noong kapatid na nagsasalita. Bakit? Para po hindi ka na maniwala. Kaya lang, nagkamali ka ng binangga mo, Daniel Rason. Maraming nagpapatotoo kay Badong. Even dyan sa circle ng royal family ninyo. Even sa mga kapatid na kasama ninyo araw-araw na hindi masamang tao si Badong. Yan. Nagkamali ka ng binangga mo, Daniel Rason. Bakit? Ay, biruin mo, nagsasabi kang sa Diyos ka, tapos inapi ng mga magulang mo itong kasama nyo for almost more than 2 decades of his life, of his teenage life, bigla ninyong pinasama? O ngayon, ano ka ngayon, Daniel Rason? Buwag. Ngayon, hindi ka natatapos sa ano bang tawag dito? Sa pagpaparinig mo sa mga paksa. Sabi nga ng mga kapatid na nag-message sa akin, biruin mo, hindi na siya nagsawa sa kakaparinig sa mga Exeter. Paano ba naman? Paano siya mag-i-stop sa pagpaparinig sa mga Exeter? Napakalaki ng ibinawas ng abuluyan ng iglesia. Magtanong lang kayo sa Pampanga. Naku, Daniel Rason, sabi ko nga sa'yo, nagkamali ka ng binangga. Sabi nga nung isang kapatid, Mami, alam niyo po ba, si Badong,
number 1 po ninyong tagapagtanggol. Kaya lang, yung number 1 ninyong tagapagtanggol, inaway ninyo. O, biruin mo, Danyerason, kahit na alam ko na yung tatay mo ay nambababae. Akala ko nambababae lang ang tatay mo. Good thing bago namatay si Uncle Philip Rason Jr., yung bunsong kapatid ng iyong tatay, nasabi niya yung dapat naming malaman. Ano yung dapat naming malaman? Yung palang tatay mo at saka yung uncle mo ay may relasyon. Sabi ni Brad Gilby Randela, dito sa Canada, malaki binawas ng abuluyan. Brad Gilby, hindi lang dyan sa Canada ang malaking ibinawas ng abuluyan. Sa buong mundo. Saglit lang po nagbabasa ako ng ano. Sabi ni Brad Mike Nabong, grabe naman. Sabi ni Japanese character. Jake yata ang pangalan nito eh. Tama po ba, Brad? Taga-Japan ito eh. Yung Japanese character yung yung name. Jake po ba ang pangalan niyo? Hindi ako nagkakamali. Sabi ni sa Diyos naman si KDR, Diyos ng sanlibutan. Sabi ni Tricom J, remember ko yan, meron ganyan sa lokal dati sa GC ng mga officer. Ipapasa yung mukha na ganito, ito. Ganyan siya. Entrada pa lang tayo agad ang bida. Pinasok tayo sa talata. Sabi ni Sis Cristina de Jesus, nambobola na naman yan kasi mga utu-uto ang mga member. Oy, tama si Sis Cristina doon. In fairness, naging mga utu-uto tayo mga kapatid. Nung tayo ay member pa. Kung ano na lang ang sabihin. Kaya pag sinabi ni nung tsuhin niya na uminom ng ihi, umiinom tayo ng ihi. Ako hindi gusto ko man subukan, kaya lang hindi ko talaga kaya. Sabi ni Coach Emil Domingo, kilala ko yan si Sis, nakakagulat, para patulan pa nila yan. Alam nating kinakarma na talaga yung samahan ni EFS at DSR. Sabi ni Septi, kawawa naman for good sila dyan, tapos ganyan lang pala ang mapapala. Ayun, tama pala ako, si Brother Jake. Taga-Japan to eh. Sabi ni Sis Cristina de Jesus, nasarapan yung tatay niya sa malasutlang Masahin ko muna yung yung comment, this is Cristina de Jesus. Sabi ni Sis Cristina de Jesus, nasarapan yung tatay niya sa malasutlang bibig ng uncle niya. Grabe, Sis Christy. Sabi ni Brad Emanuel Lili, si Lodi, papatugtugin ko dapat yung yung sinend mong kanta na kinompose mo. Kaya lang, file corrupted, expired na yata, kaya hindi ko napatugtog. Ayun, meron po kasing kinompose si Brother Eman Halili na kanta para daw sa mga exiters. Maganda siya. Sabi ni Brad Eman Halili, hoy, live ba? Pa-shoutout naman. Ako, uminom din ng ihi. Buwa ka ng inang yan. Buti na lang hindi ako uminom ng ihi. Hindi ko talaga kasi kaya.
Sabi ni Tricom J, oo nga no, naging sunod-sunuran tayo noon, nakulto. Ibig sabihin, biruin mo, pag sinabi nilang, oh, huwag kayong bibili sa Pampangas Best, hindi tayo bumibili sa Pampangas Best. Kahit masarap yung hamon de bola ng Pampangas Best. Biro mo, once a year lang naman yun pagka matitikman mo yung hindi ka pwedeng bumili ng Pampangas Best. Bakit? Dahil ba halal ang Pampangas Best? Hindi po, mga kapatid. Pork po yun, paano po magiging halal yun? Dahil kaaway ni Soriano yung namayapang si Doña Lolita Hizon. Bakit? Nalaman po natin, mga kapatid, hindi naman pala totoo yung ginawang kwento, yung tinahing kwento nung Soriano, mga kapatid. Patungkol kay Doña Lolita Hizon. Ang totoo, yung po sinabi ni Uncle Philip Rason Jr. Biro mo, meron kayong utang, tapos nung sisingilin kayo, gagawa kayo ng kwento. Ayun, nandito si Brad Gilby. Gagawa kayo ng kwento, ninyo yung credibility ng tao. Sabi nung mga kapatid na empleyado niya, hello, Brad Gilby! Hello, brother. Yan sinasabi ko sa'yo. Mag-live ka naman paminsan-minsan. Uy, ang ganda ng aso mo ah. Pag ba yan? Chupag, chihuahua at pag. Oo. Yan. Mahal yan ah. Ang binigay lang sa amin to. Oh, may ganyang aso kasi ang isa sa mga apo. Ah, talaga. Oo. Sure. Ayan, kumusta Brad Gilby? Anong balita dyan? Ayun, yung comment ko kanina, malaki binawas dito. Dito lang per se sa lokal namin malaki kasi may nakausap akong officer kahapon eh. Sabi nga niya, binabantayan na yung mga tumatayo. Mm-hmm. Mga tumatayo, binabantayan? Talaga, binabantayan na. Malupit! Tapos, Brad Gilby, pag tumapat sa yung yung pang-abuloy, yung pang-ganyan, kahit hindi ka magbigay, wala ka man lang eh. Yun nga ang natin eh. Yun nga, dyan nga tayo nadali dati. Dati sa doktrina, di ba? Tsaka, nung nadyan pa tayo, ang sinasabi lagi dyan na walang pilitan dito, hindi kayo lalapitan ng abolition box, walang sobre sa upuan nyo, kagaya ng mga born-again Christian, pag pumunta kayo doon, may mga sobre. Wala lahat. Ang box hindi lalapit sa inyo, nasa gitna. Kayo ang pupunta. Pero, ang dami-dami namang tulungan. Mm-hmm. Hindi natin nakita yun dati, Brad Gilby eh. Oo. Yun ang update sa akin ng isa. Sabi niya, bro, sa meeting namin, inaano na yan, yung mga binabantay na yung mga tumatayo. Kaya ito, yung asawa ko, housewife, nangihingi na lang sa akin para makatayo. Sabi ko, di ba nga dati, Brad, nung nandyan pa ako, nung nagbibilang ako ng abuloy, ilang beses kami nakabilang ng sobrang walang laman. Mm-hmm. Dahil nahihiya na lang yung mga kapatid tumayo na walang pang-abuloy. Mm-hmm. At ito pa, may binigay sa akin si Brad Ace na taga rito sa Canada eh. Mm-hmm. Pinorward niya sa akin eh, tumawag sa akin. Mm-hmm. Sabi niya sa akin, Brad, wala akong alam dyan sa mga Exeter. Mm-hmm. Wala akong alam dyan, hindi ako aware sa nangyayari na may mga exit pala. Mm-hmm. Kaya lang naman ako na-curious at ako umexit. Kasi every pagkakatipon, yan lagi ang sinasabi ni Daniel Rason. Sa 10 hours, 8 hours naming mananatili dyan, 2 hours na lang siya mag-show up. At maybe half an hour, 45 minutes ng 2 hours niya is, ang topic is Exeter. Na-curious ako.
Sikat Nung na nak sikat tayo mga Exeter, ah. oh, na-curious ako. Nung na-curious ako, nakita ko kayo, nakita ko si Ace, nandiyan ka sa live ni Badong. Then, finorward sa akin yung number mo ni Ace. Kasi US Ace eh. Canada tong umexit. Sabi, usap kami. Mhm. Eh, yan. Tapos yung kaibigan mo sa Macau, Mhm. na inalagaan ni Lola Cute Mhm. nung nagkasakit. Ayun, ang dami na niyang tanong. Pino-forward ko nga sa'yo, di ba? Ang dami niya ng tanong. Kaya lang nasabi ko, ano yan? Dinadahan-dahan ko lang. Mm. Dinadahan-dahan ko lang. Marami actually, Brad Gilby, maraming akala nung ano, meron nga akong mga chinachat na mga kapatid. Oh, nasa lokal ka pala. Sabi niya, ano lang yan, throwback lang yan, eme-eme, para hindi masabing hindi ako dumadalo. Aha. Mga lumang picture yung mga pinopost para akala dumadalo. Pero sa totoo lang, marami na talagang hindi dumadalo. Biro mo, itong pinost ko, itong ano, few minutes ago. Ah, Citizen ito, Brazil B. Pinost ngayon yung picture niya sa mga group chats. Actually, pati picture niya nakapost sa admin na wag na daw papapasukin sa central at sa mga lokal. talaga. Dahil lang nung dumalo siya, ay nung dinalaw siya, tinanong, kinamusta, tinapat niya yung dumalaw sa kanya na bakit po palaging ano, bakit po paulit-ulit yung mga tinuturo ni Brad Daniel? Tapos, sino po ba yung kaaway niya? Ayun, ba't po kayo, nakikinig po ba kayo kay Badong? Wala namang binabanggit yung ano, yung kapatid na dinalaw. Nakikinig po ba kayo kay Badong? Sabi nung dumalaw. Eh, ano na po yun eh, nagsisimba na po sa Katoliko yun eh. Sabi nung dumalaw daw. Eh ano ngayon kung nagsisimba ako sa Katoliko? Sabi nyo, di ba, Mm. magiging sa demonyo na ako. Naging sa demonyo ba ako? Eh kayo, Oh. ano eh, kayo nga itong sinasabi nyong sa Diyos kayo, pero yung lumalabas sa bibig ninyo ay puro pagpapasama sa kapwa-tao. Yun Biro nga, mm. Brad Yun Gilby. nga, yun nga rin yung sabi nung nakausap ko, no, na taga rito sa Canada. Sabi niya, bro, kakausapin na ako. In-schedule ako ng mga kapatid kasi hindi naman sa pag-aano, maganda naman yung naging participation niya sa tulungan. Mhm. Sabi niya, wala maisusumbat sa akin, Brad, ganito, ganyan. Anong wala? Ako nga, dekada, 2 decades mahigit ako dyan, Mhm. ang dami sinumbat sa akin, ikaw, eto ka pa lang. Huwag ka munang huwag ka munang magpakakampante. In-schedule ako ngayon sa, kakausapin daw ako ng mga manggagawa at officer dito sa lokal namin. Sabi ko sa kanya, loyalty check na lang yan, Brad. Hindi Yes. yan para pabalikin ka. Tatanungin ka na lang niya once and for all na naniniwala ka ba na sugo si DSR? Ganun na lang yan. Hindi ka na yan para kumbinsihin pabalik kasi yan ang normal ngayon ng MCGI. Nag-aalisan ng tao dyan. Diba Mhm. sabi ko dati sa'yo, yan ang new normal na last year, diba sinabi ko, new normal na yan, mag-aalisan na lang yung mga tao dyan. Mhm. Maiiwan na lang dyan mga bago. Ang, Mhm. ang ano pa niya, ang sabi niya sa akin, pag kinausap ka, sabi daw ni Brad A sa kanya, pag kinausap ka in schedule, isama mo ko. Mhm. Mag-ano tayo, mag Video mag conference. mag-video call tayo. Isama siya. Sabi ko, alam mo, maganda yan, mapapadali na yung ano mo, yung exit mo. Ayun. Actually, Brad Gilby, sa Sydney lang eh. Biro mo, di ko lang matandaan kung 12,000 pa lang o 12,000 pa ang kulang. Eh magkano ang renta ng lokal? Biro mo, di ang dami mo pang bubunuin. Eh karamihan ng mga kapatid ngayon na dumadalo,
nag-aabuloy sila, oo, pero they are not doing their best anymore kagaya ng dati. Meron nga akong mga kausap na mga milyonaryo eh. Dati, isang iyak ni Soriano, talagang buhos. Simot ang bank account. Ngayon, padalawa-2,000. Pinakamataas na daw ang tinutulong nila, 2,000, 500. Sa Oo. mga milyonaryo ito mga milyonaryo, hindi lang isa. Yun nga yung nakausap ko kahapon, yun sabi niya na yun nga yung umano yung abuloyan dito sa amin. Sabi niya, Brad, kami ngayon mga officer, sa amin ang bagsak ng mga midi na doble. Tapos meron dito kasing isang pina-project na lokal nila dito sa Canada na merong gagawin dun sa lokal. No, merong something, hindi ko kasi masabi, baka matrace yung kapatid eh. Kung alam mo naman dito alam mo naman dito nakikinig sila. After nito, manonood yung mga officer, manonood yung mga manggagawa. Oo. Ng live, nanonood sila. Ako Hindi. akala nila akala nila tanga tayo. Hindi alam na nakamonitor din tayo kung sino yung nanonood. So, teka lang umiiyak yung isang aso ko, ipapasok ko lang. Ayun. Ayun po mga kapatid, going back dun kay Lolita Hizon. Biro mo, napaniwala tayo na si Lolita Hizon ay masamang tao. Pala, galit na galit si Soriano kay Lolita Hizon kasi meron siyang utang, sinisingil siya, mga kapatid. At yung pagkakasingil, dapat lang naman. Hindi naman minomolest siya. Gumawa ng kwento, adulterated story si Soriano. Alam niyo po mga kapatid, actually yung mga empleyado na member ng MCGI, empleyado ni Lolita Hizon, sinasabi nila, hindi po kami pinipigil ni Aching Loleng. Aching Loleng ang tawag ng isang kapatid na matanda eh. Sabi niya, hindi kami pinipigil ni Aching Loleng. Aching Loleng means Doña Lolita Hizon. Hindi kami ginigipit sa mga pagdalo namin, sa mga pagkakatipon. Mabait po si Aching Loleng. Sabi nung member ito ng MCGI na empleyado ng Pampangas Best ni Doña Lolita Hizon. Pero kagaya nga po, bakit ko po nasabi yon? Kasi nga po, ang ginagawa ng magtsuhin, buhay pa si Soriano, ang ginagawa po nila, pagka ang isang miyembro ay nakadiscovery ng anomalya na ginagawa po nila, ang gagawin po ni Soriano, ika-character assassinate ka para walang maniwala sa'yo. Meron kaming kasama sa Brazil. Ewan ko lang kung pwede kong banggitin yung pangalan. Talagang pinulpito yun, kina-character assassinate, etc. Pero dumadalo pa yung kapatid. Only to find out yung totoong rason, nung magsalita na ako, merong kumontak sa akin na ganito yung mga nangyayari, kaya umalis kami, buong pamilya, magkabilang panig na pamilya, lumabas po kami lahat. Hindi lang ako pwedeng magbanggit ng ng mga bagay-bagay kasi nangako ako dun sa kausap ko. Ayun, Brad, tao ka, may alam ka. Hindi. Kasi meron akong nakausap nga dito. Parang ang nangyari, meron silang bagong lokal dito sa Canada eh. Actually, hindi bagong lokal yun. Nilipat lang nila. Nilipat lang para lang kasi hinihingi na ng mga kapatid. Dati umuupa sila eh. Ngayon,
nagkaroon sila ng project na contribution nila para doon sa bibilin daw nilang property para sa bagong lokal. Mhm. So ngayon, nangungulit ng ibang kapatid at nasaan na yung pinag-aambagan natin. Mhm. So para ma-execute at masagot yung mga kapatid, ma-execute yung sinasabi nila, hindi sila nakabili. Instead, lumipat sila sa ibang lokal, ibang city. So sabi ko, so hindi na lokal ng ganitong lugar yan kasi nilipat niya ng ibang city. Then pababiyahihin kayo ng nasa 45 minutes. Pero ang pinangalan nyo sa lokal na yan is lokal nung old lokal nyo. Mhm. So, eto na, di parang naging ano to, parang naging nagkaroon ng problema eh. Wala silang AC. Mhm. Di parang ano to, parang 4 million na 7 million ba yan yung sa apalit na Oo. pinapanawagan nila Oo. na para maayos yung aircon. So ngayon, meron silang kinausap na isang kapatid. At sabi nila, meron po tayong dapat i-install na AC dito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sumagot yung kapatid, sabi niya, i-invoicean ko po kayo. Kasi akala nila makakalibre sila eh. Di Oo. ba? Kaya nila tinawag tong isang kapatid from different city pa, pupunta pa dyan sa inyo, babiyahe para ayusin yung AC nyo. Mhm. So, ngayon, binigyan sila ng quote. Ganito kahalaga ang ano nyo, ang babayaran nyo. Ang ginawa nitong lokal, kami na lang ang bibili ng unit. Ikaw na lang ang mag-install. Mhm. Hanggang ngayon, pinapanawagan pa rin sa pulpito yung pagpapagawa na yan, yung contribution na yan. Kasi hindi nila pagawa dun sa kapatid dahil wala pa rin silang pera. At Mhm. akala nyo makakalibre kayo doon, negosyo ng kapatid yun. Biro mo, negosyo ng kapatid. Bakit? Yung negosyo ba ng mga leader ninyo, nakakalibre kayo? Talaga. At Hindi. kung ipapag... Pupunta ka ng KD Rock, pati parking may bayad. Akala nyo makakalibre kayo? Yun nga kaya sabi ko, parang ang ano niyan, itong kapatid, kung ipapagawa nyo naman sa iba, magbabayad din naman kayo, di ba? Hmm. Oh. Ngayon, hindi nyo mapagawa, ang tagal nyo nang kinolekta yung para dyan sa AC unit nyo na yan. Kasi nga, wala nang nagbibigay. Wala na talaga, Brad, kagaya nga nung sabi ni Sis Rowena Buwan, matandang manggagawa ito, si Sis Rowena Buwan. Anib ito yata, 1980s or 1980s ba? 80s ba o 70s? Sabi nga niya, grabe si Brad doon, sabi niya ganyan. Kasi itong si Sis Rowena Buwan, ahente ito. Ano ito? Legal na ahente. May ano bang tawag dito? PRC. Oo. Sabi ni naku, wag kayo kay Sis Rowena Buwan kukuha ng ng property ninyo. Nananaga yun. Nabanggit ko kay Sis Rowena Buwan. Nananaga ka daw. Grabe. Ayaw kasi nila, pagka ang isang kapatid ay dati nilang empleyado, dati nilang utusan, dati nilang tauhan, ayaw nila na umangat. Oo. Biruin tapos tuturo ninyo pag-ibig. Yeah. Okay. Magsalita kayo ngayon, Don Kapulong at Lisel Kapulong. Gusto ninyo maraming sumambulat na pasabog? Akala ninyo wala. Naku, napakarami kong alam na pasabog sa inyo. Kaya lang, marami akong kinoconsider . Alam ko pag itong mga ito pinasabog ko, magkakagulo lalo si Lisel at saka si Daniel Rason. Magkapatid po kasi yon biologically. Silang dalawa lang naman ang biological na magkapatid. Si Daniel at saka si Lisel Kapulong. Ayun, Brad. Ayun, nakausap ko nga siya, 'di ba? Nakausap ko kahapon.
Kita kami sa kalsada eh. Sabi nga niya sa akin, "Bro, dito muna ako kasi hindi ko kaya yung ginawa mo eh. Hindi ko kaya yung nag-declare ka, kumausap ka ng manggagawa, mag-e-exit ka." Sabi ko sa kanya, "Alam mo, ganito lang naman ang ginawa kong ano eh, ano sa sarili ko ah. Ito, mai-share ko lang just in case na may makakapakinig nitong mga closet na nasa loob pa." Ang sabi ko sa kanya, "Alam mo, ang inano ko sa sarili ko, kung halimbawang mag-e-exit ako at na-found out ko na mali, hindi ba ako pwedeng bumalik?" 'Di ba? Challenge ko yung sarili ko. Nung nag-exit ako, marami akong nadiskubre, maraming nabuksan sa akin. Nung nakita ko sa social media, 'di ba? Kaya sabi ko sa kanya, "Alam mo ang nagpapanatili na lang diyan sa inyo," sabi ko, "Pasensya ka na, ang nagpapanatili na lang sa inyo diyan is yung benepisyo niyo sa isa't isa." At kasi ang sabi niya sa akin "Kaibigan ko 'to, hindi ako makaalis, anong masasabi nila sa akin, 'di ba, 'pag umalis ako?" At yun, yung sabi ko nga sa kanya, ang mangyayari sa inyo diyan, isinasaalang-alang niyo yung benepisyo niyo, yung pakinabang niyo sa isa't isa. Kasi maaring sabihin nung isa, "Gusto kong umexit, pero nakikinabang ako dito sa isang kapatid na panatiko dahil lagi niya ginagawa yung sasakyan ko eh." Yun yung isa sa mga reason diyan. Yes. So, mga benepisyo nyo sa isa't isa. Pero, ang prinsipyo namin dito, no, usap-usap kami dito, minsan. Bakit? Nung nag-umpisa ba kami dito, kilala ba namin na kayo? Di ba? Ano, kung mawala kayo sa amin? Kung magpapagawa kami ng mga anumang problema namin sa bahay o sa sasakyan, magbabayad din naman kami sa iba eh. Sabi ko sa kanya, subukan mo Brad, hindi kita hinihikayat na sasayan. Pero diyan mo malalaman ang tunay na sinasabi mong kaibigan pag umalis ka. Hindi yung nandyan na dumadaing ka na, sinasabi mo na parang niloloko ko na lang yung sarili ko. Pumupunta ako dyan pero against my will. Kasi mag-i-stay ka dyan, pero nakukulili na yung tenga mo sa naririnig mo. Diba? Correct. Kasi ang iniisip mo, yung mga kaibigan mo na ika-character assassinate ka dahil yun yung nakita mo sa amin. Yun yung pinagbabasihan niya kung ano yung nakita niya sa amin mga unang exiter dito na talagang last year, 'di ba? Ang daming umexit dito eh. Kaya nga panay ang reshuffle ng ano dito, panay ang reshuffle ng groupings eh kasi bawas-bawas, bungi-bungi. Sabi ko panay ang reshuffle nyo kasi pinifeed sa akin, "Bro, nag-left sa group tong isa, napunta sa ganitong group kasi bungi-bungi na naman kami." Yun. Ayun naman at mabuti nakapag-live ka. Kasi nga, Inaantay ka na ni Brad Dino eh. basis Ophel kasi biruin mo, senior citizen, napilitan yun na na lumipat sa mag for good dyan sa Central para malapit siya sa sentro ng gawain. Pero ngayon, nung nakakahalata na siya sa kabobohan, katangahan ni Daniel Rason, ayan, pinapasama siya ngayon. Hindi ka pwedeng magtanong bakit hindi mo buksan ang iyong programa, Daniel Rason, para makatanong ang mga kapatid. Sabi mo, wala kang tinanggal na mga programa ng ang dating daan. Ang daming mga videos na deleted. Sino ba ngayon ang ginagawa mong tanga? Hindi tanga ang mga kapatid, Daniel Rason. Gising at mulat ang mga kapatid. Yeah, yun lang Area 52 sabi nga ng even me, mga kapatid, yung Area 52, hindi po yun malaking issue sa amin, mga kapatid. Pati yung mga kapatid na mga kasama ko, na mga matatandang mga kapatid, hindi issue. Kasi
Kayang lusutan ni ano yun eh. Ni Soriano yun eh. Kayang lusutan. Kaya lang, patay na si Soriano. Sino magpapaliwanag ngayon? Eh, napakabobo nung pumalit. Mga kapatid, hindi niya kayang ipaliwanag at tindigan bakit merong Area 52. Mga kapatid, ayan. Kaya sumabog na. Ngayon, meron nga, ang dami kasing ano, hindi ko po pwedeng ilabas basta-basta yung info kasi baka ma-pinpoint yung mga kapatid. And I do not want that to happen. Alam mo ano, minsan nag-usap kami dito, no? Aha. So nabanggit mo yan na kayang lusutan ni Soriano, di ba? Mhm. Minsan napag-usapan namin dito, no? Hindi naman sa naging masaya kami ng pagkamatay niya. Actually, nalungkot na nga tayo, di ba? Mhm. Pero ang isang naging susi ay yung pagkamatay niya. Mhm. Alam mo kung bakit? Kasi kung hindi namatay yan, nandyan pa rin tayong lahat ng mga Exeter. Patuloy pa rin tayong inuuto, kagaya na sabi ni Sis Christy, di ba? Uto-uto tayo. Di ba? Tama naman, Sis Christy, di ba? Oh. Sis Christy kasi tawag ko dyan kay Sis Christina eh. Naging Manggagawa, uto. naabutan mo ba siyang manggagawa sa East District, Brad? Ano? Opo, naabutan ko yan. Naging manggagawa namin yan nung flawless pa yan. Oo. Ano yan? Parang Rufa Gutierrez si Sis Christy. For your information, naabutan ko yan. Na minsan na magkasama kami nagpapagawa ng cellphone. Pero pag pinapaalala ko sa kanya yung mga dati naming gawain dyan, nakalimutan na niya. Nakalimutan na niya. So yan, sabi ko nga, minsan usap kami dito. Sabi ko, kung hindi namatay yan, patuloy pa din tayong nakaupo dyan sa lokal at nakatunganga ng wala. Kasi magaling siya magaling siyang mag-mind conditioning eh. Mag-manipulate. Magaling siyang mag-manipulate. Kaya sabi ko, nandiyan pa rin tayo ngayon. At itong sinasabi ko nga, nakausap ko kahapon, isa yan sa mahirap na sitwasyon. Yung closet ka, na marami ka ng alam, ayaw mo na dyan, pero patuloy kang nakaupo kasi dahil sa sinasaalang-alang mo. Yan ang isa sa pinakamahirap na sitwasyon dyan, actually. Ayaw mo nung ilaw-ilaw, mapipilitan ka mag-ilaw-ilaw pagdating ng third day. Diba? Ang dami mong ayaw, pero nandyan ka. Ang hirap niyan. Sabi ko, hindi kita hinihikayat, pero naiintindihan kita kasi galing kami dyan. Naaawa kami actually sa inyo. Naaawa kami sa inyo. Ubus na oras nyo, ubus pa ang pera nyo. Kung gusto nyo manatili dyan, ang pakiusap ko sa iyo, isave mo na lang yung pera mo. Totoo yan, Brad Gilby. Kasi pag nagkasakit ka, pag nagka-problema ka, hindi ka naman nila tutulungan. Tama yan. Hindi ka nila tutulungan. Maniwala po kayo sa akin, mga kapatid. Bakit? Bakit ko po sinasabi to? Sabi ko nga po sa inyo, I was once an aide of the royal family for more than 2 decades. Mga kapatid, nagsikap po ako, naghanap buhay po ako. Kung sigurong hindi ako nagsikap, naku, nasaan ako? Baka pupulutin ako sa kangkungan. Kaya nga maraming nakakakilala sa aking mga kapatid. Kung ano-anong mga merchandise, mga panindaang inilala ko o kung saan-saan. Alam mo yan, di ba, Brad Gilby? Alam ko yan. Nakikita ko yan eh. Tsaka ito nga yung, yung sinasabi ko sa yung tao, di ba, nung minsan sinend ko sa iyo yung conversation namin na nakakaawa to kasi nga, ooperahan na isang buwan, nilapit niya dyan, dyan sa Apalit. Sa Apalit. Sa Central. Nilapit niya. Tapos, isang buwan bago makalabas yung result. Ngayon, hindi siya ma-operahan. Bali, hanggang ngayon naantay niya eh. Hindi siya ma-operahan kasi nga, ang bagal ng proseso, sabi niya sa akin, ang bagal ng proseso, Brad. Kailangan ko ng operahan. Kung alam ko lang na ganito kabagal ang proseso sa iglesia, sana sa labas na lang ako. Sabi ko nga sa kanya, magkano ba ang kailangan mo para diyan sa
result na yan. Kasi may mga blood, may mga, ano siya eh, laboratories bago siya alam mo naman, complicated na siya, di ba? Oo. So ngayon, ito ngayon ang inaantay niya. Sabi niya, nung isang taon, ganyan din yung nilapit ko sa kanila eh, sa clinic ni kuya, ganito, ganyan. Sabi Mhm. ko, alam mo kasi, marami ng doctors na nag-exit dyan. Sinabi ko yan, si Dr. Summer Fuentes, nag-exit na dyan, etc., etc. Kaya sabi ko, parang publicity na lang yan, huwag ka nang maniwala dyan. Kunyari, meron silang hospital, meron silang libreng medical mission, etc. Publicity na lang yan. Ikaw nga mismo kapatid, hanggang ngayon tenga ka eh. Mhm. Paano kung mamamatay ka na tapos pinapalo up mo dyan sa lokal nyo na sinabi na makakatulong sa inyo to para mabawasan yung bills mo. Kami na lang ang ang Mhm. maglalab nung mo, nung kailangan mo, 'di ba? Sa amin na lang ipaprocess. Pero ngayon, hindi siya maopera-operahan. Hopefully, next week, maoperahan siya para naman, ano, yan lang talagang hopeless na siya, Badong eh. Sabi ko, pagkausap ko siya, talagang ayoko na. Hirap na siya. Kaya kung makikita mo siya, maawa ka talaga eh. Nakasama ko kasi yung kapatid na kinukwento mo eh. Ano yun, officer yun at masipag na opisyal. Naku, nakita ko kung paano tumulong yun sa gawain. Physically, financially. Ang laki-laki ng sahod nun. Pero pagka kasi group servant ka sa ibang bansa, mga kapatid, ikaw ang pumupuno ng mga backlogs ng lokal, backlogs ng grupo, etc. etc. Ngayon may sakit ka. Para ka ngayon namamalimos. Mga kapatid, totoo po 'yun. Unahin po ninyo ang inyong mga pamilya. Ayaw nyo maniwala? O sige, baka pagsisihan po ninyo pagka kayo na po ngayon ang gipit. Hindi po kayo tutulungan yung mga yan, mga kapatid. Pakakainin pa po kayo ng mga salitang hindi ninyo masisikmura. May sumbat pa, no? Oh, yes. Hihingi ka na lang ng tulong, may sumbat pa. Yes. Parang yan sa, parang, mga comment, Brad Gilby, flooded na tayo ng comment. Sabi ni sige. Hey, oo nga, no? Naging sunod-sunuran tayo noon. Haha, nakulto. Yes. Sabi ni Mr. Flo, Brad J.R. Badong, paki-shout out mo nga si John B. Relio na Delulu at kupal na papasok-pasok sa mundo ng mga Exeters tapos nagmamagaling, sabi ni Mr. Flo. Sino ba ito? Si John B. Relio. Sabi ni Lola Q, shout out from Lisboa family, Samal Island, Davao. Uy, nasa Davao si Lola Q. Hello po. Sa Lisboa family, kay Brad Seed at saka kay si Rosalinda Lisboa. Sabi ni Pepeng Agimat, good day to all. Shout out bro. Sabi ni Tricom J, papasa ng kanta, Brad Eman. Ayun, Brad Eman, pasahan mo daw ng kinumpos mong kanta si Brad Tricom J. Sabi ni Brother Roger D. Gonzales, wala pa ba balita bro sa pagbagsak ng tolongges na si Daniel Bopol Rason ng kultong MCGI Scares? Sabi ni Tricom J, ang sarap pala ng chicken sa Jollibee at McDo. With all fairness, masarap talaga chicken ng Jollibee. Sabi ni Brother Jake ng Japan, opo, favorite ko po, Pampangas Best. Pero no sinabi ni Best na wag bumili dahil pinasama nila si Lolita Izon, nasunod ako. Dahil sinabi ng subo. Yun. Sabi ni Sis Cristina De Jesus, mga demonyo yang mag-uncle na yan, tinuruan tayong magalit sa kapwa. With conviction pa yan, ha, Sis Cristina. Opo, mga kapatid, totoo po yun. Yung sinabi yung comment ni, Sis Cristina De Jesus, tinuruan tayo nung mag-uncle na magalit sa kapwa. And sad to say, naging sunod-sunuran tayo, naging utu-utu naman po tayo. Sabi ni Brad Adrian Deyan, paranoid na sila. Sabi ni, si
Maestro Abet Baritenor Mendez Guande. Ano ito UP graduate to ng UP College of Music. Major invoice ka ba Brad Abet? Nakasama ko kasi ito sa kabatch ko ito sa National Choir. Sabi niya, mga siraulo talaga. Sabi ni Tricom J, haha, tayo ang bida sa Patsalamat. Lagi naman tayo ang bida Bida ang saya. Sabi ni Pepe Agimat, agree, maiiwan sa MCGI puro bagong lublob. Sabi ni Sis Ruby Castillo, ay wow, live after 48 years. Sabi ni Sis Annalyn Mirasol Magat, nangungumusta po Brad, ngayon na lang uli ako nakatiempo ng live mo po. Stay safe po dyan and God bless. Kasi ngayon lang din po ako nakapag-live ulit. Sabi ni Pepe Agimat, magaling silang gumawa ng pera. Sabi ni Brad Roger Gonzales, tapos na ako sa pagtira kay Daniel Bopo Rason. Move on na ako June 1, 2026. Sapat na yung 2 years na naging laban, waiting na lang ako sa pagbagsak ni Razon. Sabi ni Sis Marina Batan Herona, kami din po, nag-exit kami, nagpaalam kami sa manggagawa ng lokal ng biga. Sabi ni Brad Abet Baritenor Mendez Guande, maraming aalis dyan kasi paulit-ulit yung mga faksa ni DSR. Sabi ni Ina Galliano, Ina Galliano is watching pala yun. Sabi ni Johnny Gatus, uto-utong mga panatiko kaya nabibiktima ng kulto. Correct. Ganun po tayo dati, uto-utong panatiko. Sabi ni Tricom J, pagod at puyat lang dyan. Istorbo lang. Totoo yan. Wala tutulong sa'yo. Dyan, ranas ko yan. Totoo po yan mga kapatid. Napakarami pa pong nagpapa-shoutout si Brad Roy at Abalos family. Shoutout daw. Brad Gabi Mike, babaliwin ka sa MCGI. Daming sabi ni Chris Kit, kumain ka na ba bro? Opo, kakatapos ko lang pong kumain. Ayan. Totoo po yan mga kapatid. Hindi naman po hindi po, not for anything else. Hindi ka po nila tutulungan. Biro mo yung mga magulang nga lang ni Sis Myra Aviles Batak, kasama po namin yun. Manggagawa din yung tatay nun. Pero nasaan sila ngayon? Nakikitira lang. Nakikitira lang sa kung kani-kaninong bahay. Tapos lumulubog pa yung bahay na tinitirhan nila. Akala ko ba namimigay ka ng bahay, Daniel Rason? Ba't di mo unang-unang bigyan yung mga manggagawang walang bahay? Buti pa yung kapatid na na pulis, namigay kasi ng ng mga pabahay diyan sa San Fernando, Pampanga. Nabigyan yung pulis na kapatid. Como may kaya-kaya naman yung yung pulis na kapatid, binigay niya yung pabahay na bigay ng gobyerno sa kanya. Ibinigay niya doon sa manggagawa. At yun, hindi ina-announce yun Daniel Rason. Ikaw, biro mo, hindi mo naman pinagpaguran yung pinagpapagawa mo ng mga bahay na pinamimigay ninyo daw, pero ang papuri sa'yo, Daniel Rason. Sabi nga ng mga kapatid sa North America, ang dami nang nalikom na pera. Bakit sa 10 pa lang yung ipamigay na bahay? Considering the fact na ang laki ng nakolektang pera. Akala mo, Daniel Rason, bulag ang mga kapatid? Mulat ang mga kapatid, Daniel Rason. Alam nila yung ginagawa mo, Daniel Rason. O ngayon, napapaya ka sa buong mundo, napapaya ka sa mga tao sa alta sosyedad. Kasi mahilig kang magpabintang, di ba? Yung naririnig kong mga termino sa inyo
Mahilig magpabintang. Sinong mahilig magpabintang? Eh di ikaw, gagong siraulong danyarason ka. Biruin mo sabi, ang tawag nga sa'yo, credit grabber. Hindi naman sa'yo, ang kredito, inaangkin mo, danyarason. Hindi ko na pumabasa yung ibang mga comments. Wala buko yung mata ko. But Gilby, may sasabihin ka pa ba? Wala na. Bababa muna ako sa sa basement. Pa-invite ka ng iba. Baka may time ka pa. Sige. Invite ka ng iba. Sige. Baka may gustong sumampa diyan. Okay. Sige. Pakitin natin si Tricom J. Nasaan ka, Tricom J? Ayun. Ay, ba't di kita ma-invite? Tricom J. Nakaano ka eh. Pakitin natin itong si Sis Ruby Castillo. Nakaka-blood kasi itong tarantadong danyarason na ito Biro mo, senior citizen, wala namang ginagawang masama, papasamain ninyo. Ganyan po ang modus ng mag-uncle na yan, ng kultong MCGI. Para hindi ka napakinggan ng mga kapatid sa sasabihin mo, they will character assassinate you. They will destroy your credibility, mga kapatid. Sabi ni Brad Abbott, mga utu-utu na lang mag-stay dyan. Ayan. Nagko-connection failed. Ilang percent pa ba? Ay, 17% na lang po yung charger ko po kasi ngayon is slow charging. Nasira yung fast charger ko. Siguro po hanggang dyan na lang po muna mga kapatid. Napilitan lang po ako mag-live din dahil sa ginawa ni Danyarason kay Sis Ophel. Yan. Meron pa po ba kayong gustong sabihin mga kapatid? Sige po, kung wala na po kayong sasabihin mga kapatid, hanggang dito na lang po muna. At once again, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan lahat. At sa mga kapatid na nandyan sa Central Luzon, kasi Central Luzon yung kapalit nandyan po si Sis Ophel. Baka po meron kayong maitulong kay Sis Ophel, paki-contact nyo na lang po siya directly, mga kapatid. Pakisuyo na lang po, Brad Coach Emil Domingo, paki-contact mo si Sis Ophel. Gayon din sa'yo, Brad Tricom J, sa Pangasinan ka lang naman, baka meron kang pwedeng maitulong kay Sis Ophel. Sige po mga kapatid, bye-bye po.